Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning devotion. Kunin natin buksan ang ating mga Bible sa Isaiah 55 verse number 6 to 7. Ang sabi po ng Bible, "Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon." Ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay ang sinasabi po dyan sa verse number 6. "Seek ye the Lord while He may be found." Ito ang sinasabi ng Diyos sa atin dito sa ating talatang binasa sa Isaiah 55 verse 6 to 7. Tinatawag na tayo upang hanapin ang Panginoon samantalang matatagpuan natin siya. Notice in our point number 1, the urgency of seeking God. In verse number 6a, the Bible says, "Seek ye the Lord while He may be found." Alam niyo po mga minamahal, tunay na kung mayroon man tayong sasamantalahin sa buhay na ito, na wag nating palipasin ang panahon o sandali, ay wala pong iba kundi ang paghahanap natin sa Diyos samantalang Siya ay ating masusumpungan. Alam niyo po mga minamahal, tayo po sa buhay na ito ay binigyan lamang ng Panginoon ng panahon sa mga bagay-bagay. Kaya ang sabi ng Bible, "In everything there is a season." Meron lamang pong panahon sa lahat ng bagay. May panahon po at oras sa kaligtasan, meron pong panahon at oras sa paglilingkod sa Kanya. At alam niyo po, ang panahon na tinutukoy na yon na masusumpungan natin ay ngayon po yon. Maaring maging huli na ang lahat kung tayo ay bawian ng buhay, o kaya kung di naman ay babalik ang Panginoon. Kaya ang sabi po ng Biblia, ngayon ang katanggap-tanggap na panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas, tanggapin mo siya ngayon, o kaya ay maging huli na ang lahat kung ikaw ay bawian na ng buhay. Sapagkat ang sinasabi po ng Biblia sa Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa tao ang mamatay minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So we have noticed, number 1, the urgency of seeking God. Notice also, secondly, the repentance required. In verse number 7a, the Bible says, "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts." Hindi lamang po natin na tinitignan na kung saan ay kinakailangan na magmadali tayo na magdesisyon samantalang may panahon pa. Subalit ang nirequire din po ng Bible, kinakailangan po na kilanlin natin na siya ay banal. Kung paano ang Diyos ay banal, ibig sabihin nito, hindi tayo makakatahan sa langit sapagkat tayo ay mga makasalanan. Ang sabi po ng Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Kaya dahil po sa kasalanan, tayo po ay nahatulan. Nahatulan po tayo ng ikalawang kamatayan doon sa impyerno. Kaya kung ikaw ay hindi pa kumilala sa Panginoon Hesukristo, kailangan mong pagsisihan ang iyong kasalanan. Kinakailangan na talikdan mo at kamuhian ang iyong mga kasalanan. Yan po ang sinasabi dyan sa talata. Yan po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Gayon din ang ibig sabihin kung ikaw ay nagnanais na maglingkod sa Diyos ng totoo at tapat upang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kinakailangan ikaw ay mamuhay na may kabanalan. Kaya ang sabi po dyan sa talatang ating binasa, kinakailangan po na lisanin mo ang iyong masamang mga laka. Kinakailangan na ikaw ay magbago ng iyong kaisipan. Yan po ang ibig sabihin ng repentance, change of mind. At kinakailangan na talikdan mo at kamuhian ang anumang kasalanan na mayroon ka. Sapagkat yan po ay applicable una sa kaligtasan, gayon din po sa ating mga paglilingkod. Hindi po tayo maaari maging effective and efficient sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon kapag nag-grieve natin ang Holy Spirit. Kaya nga po, yan po ay utos ng Panginoon sa kanyang salita, to grieve not the Holy Spirit of God. And then notice also lastly, the promise of mercy. Ang sabi po ng huling portion ng verse number 7, "Let
him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. So yun po ang ating Panginoon. Kapag nagpapatawad po siya, ay talagang sagana po ang kapatawaran na Kanya pong ipagkakaloob sa atin. Mangyari lamang po na tayo po ay magsisi ng ating kasalanan, lumapit tayo sa Kanya na mayroong kapakumbabang puso, tiyak tayo po ay makakasumpong ng habag sa Panginoon. Tanging sa biyaya lamang ng Panginoon tayo ay maliligtas. Subalit, na kailangan po na tayo lumapit sa Kanya na mayroong pananampalataya at mayroong pagsisisi sa ating mga kasalanan. Again, ang ating pong talata ay nagsasabi at tayo po ay hinamon ngayong umaga to seek the Lord while He may be found. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa maraming banal, salamat po sa iyong banal na salita na kung saan ay tinatawag kami na lumapit sa iyo at hanapin ka, Panginoon, samantalang ikaw ay masusumpungan. Tunay po, Panginoon, na ito po ay nasumpungan namin ang katotohanan ito noong tinawag namin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na siyang namatay, nailibing at muling nabuhay upang kami ay maligtas. Ganyan din, Panginoon, ang katotohanan ito ay applicable sa amin, sa aming pong pagsunod sa iyo. Kaya tulungan mo po kami na sa bawat araw at oras sa aming mga buhay ay magsumikap po kami, Panginoon, na kami po ay mamuhay na mayroon pong kabanalan upang sa ganun, Panginoon, ay makasumpong po kami ng habag at ng biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay na ito. Pagpalain mo nawa ang bawat isa, mga nangangailangan po ng kaligtasan, na Panginoon ay matutunan po namin kilalin na kami ay makasalanan, pagsisihan ng kasalanan, tanggapin si Hesukristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ganyan din, Panginoon, sa aming mga buhay na ito, tulungan mo kami na patuloy kaming mamuhay na may pananampalataya sa iyo, at kami po, Panginoon, ay susunod sa iyo pong kalooban upang ikaw ay mabigyan namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Salamat po. Ito po ay aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen.